Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 2 verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay, panuluyan. Make room for the Word of God. Meron bang malalim at seryosong message ang Pasko? Meron po. At ito po ay yung pagparito po ng Panginoong Hesus bilang salita ng Diyos. Ano po? At ang sabi sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. At ang sabi po sa John chapter 1 verses 1 and 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So naparito po yung salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lamang po, katulad po ng naganap kay Maria at kay Jose, nung ipapanganak na po ang ating Panginoong Hesus, wala silang matuluyan. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Maraming tao ang hindi nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Pero alam niyo po, yung katotohanan na napakahalaga po, yung pong pagtanggap natin sa salita ng Diyos, yan po ang magpapakilala kung gaano kahalaga ang Diyos sa atin pong buhay. Ano po? Our attitude towards the Word determines the place of God in our life. Kasi kung naalala po ninyo, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 23, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. So yun pala, ano po, kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos, ang turo ng ating Panginoong Hesus, ano po, yun din ang magpapakilala kung gaano natin siya kamahal. Ngayon, nakakalungkot po ang nagaganap sa buong mundo. Ano po, nire-reject pa rin po ng maraming tao ang salita ng Diyos. Siguro ang akala ninyo, naganap lamang po yung rejection of the Word of God nung panahon ni Hitler, nung panahon ng mga komunista, ano po. Pero hanggang ngayon po ay patuloy pa rin nire-reject ng tao ang salita ng Diyos. Ano po, kadalasan nakakarinig po ako na nagsasabi na hindi na dapat ituro ang Biblia, irespeto yung ibang paniniwala. Ano po? Marami din nagsasabi hindi na angkop ang Biblia sa panahon natin ngayon. Yan ay parang fairy tale lamang na hindi na pwedeng pagbatayan ng mga seryosong prinsipyo at katotohanan. May nakarinig po ako na nagsasabi na kailangan baguhin na yung Biblia kasi hindi na yan angkop sa modernong panahon. At isa sa parang nakakalungkot na nakikita ko po, marami pong nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero hindi nila mahal ang salita ng Diyos. Kasi po may Christianity po ngayon na hindi na nagbibigay ng emphasis sa Word of God. Ano po, kadalasan po iba na po yung pinahalagahan sa pagsamba at hindi na po yung salita ng Diyos. Kaya hindi malayo po na mangyari na i-celebrate po ang Christmas without Christ sa marami pong buhay ng tao. Ano po? Kasi alam niyo naman po, yan talaga ang agenda ni Satanas. Yung pong alisin ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Ngayon, siguro dito mag-iisip tayo, ano po, totoo bang nangyayari yan, Pastor? Totoo po. Katulad sa panahon natin ngayon, ano po, maraming nagsiselebrate ng Christmas pero hindi inuunawa na ang mensahe ng Christmas ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang focus po sa celebration, hindi po sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga po, hindi binigyang pahalaga sa pagtuturo at pangangaral na si Kristo ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya kung paano po ni-reject si Maria at si Jose nung maraming mga bahay panuluyan, ay ganun din po sa panahon natin ngayon. Patuloy na nire-reject ng tao ang salita ng Diyos. Ngayon, malaking bagay na makita natin bakit maraming buhay ang hindi blessed.
Marami po nakaka-experience ng darkness. Ano po? At maging tayo, tanungin natin yung ating sarili. Am I blessed? Talaga bang tinatanggap natin, pinamumuhay natin, pinaghahari natin yung salita ng Diyos sa ating pong mga buhay? Ngayon sa Proverbs chapter 1 verse 22 hanggang 33, sinasabi po rito yung magaganap sa isang tao na tumatanggi sa karunungan ng Diyos or sa salita ng Diyos. Sabi sa verse 27, calamity overtakes you like a storm. Disaster sweeps over you like a whirlwind. Distress and trouble overwhelm you. Yung pala ang mangyayari sa isang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos, sa karunungan ng Diyos. Ang sabi sa verse 31, they will eat the fruit of their ways. Ano po? So mangyayari po ay talagang magiging mahirap yung buhay ng taong yun. Ano po? Dadatnan siya ng problema, ng mga kalamidad, ng mga disaster, ng mga trouble and distress na hindi siya handa. Ano po? At siya po ay pahihirapan nito sa kanyang buhay. Ngayon mag-isip-isip po tayo, ganyan ba ang buhay natin ngayon? Maaring ang kulang sa atin ay yung pong pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Totoo bang mahal natin ang salita ng Diyos? Totoo bang binabasa natin ang Biblia? Totoo bang nabubuhay tayo at namumuhay tayo sang-ayon sa salita ng Diyos? Kasi sabi po sa verse 33, but whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear or harm. So, ito po yung buhay ng taong pinaghahari niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Ano po? Napakaganda, di po ba? Kaya ngayong Pasko, pag-isipan natin, baka marami sa atin nagsiselebrate lang po because of the celebration. Pero hindi natin pinatutuloy ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus sa ating po mga puso at buhay. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.